Naging emosyonal si Senador Tito Soto na magtalumpati kahapon laban sa Reproductive Health Bill o RH Bill. Mismong ang kanyang pamilya raw ay nakaranas ng masamang epekto ng contraceptive, kaya tutol siya rito. Git naman ni Senadora Pia Cayetano, kailangang maipasa ang panukalang batas para mas matulungan ang mga kababayan natin sa pagpaplano ng pamilya. Nakatutok si Julius Segovia. 5 months. Hindi ko nahipo. Hawakan ko, patay na. Makati Medical Center can prove to the fact na wala silang makita na dahilan na nagkaganon yung bata kundi dahil nagko-contraceptives yung asawa ko. Emosyonal si Senador Tito Soto sa kanyang privilege speech kahapon. Sa kanyang talumpati laban sa RH Bill, sinabi niyang nabuo pa rin ang kanilang anak sa kabila ng paggamit ng asawa ng contraceptives. Pero pumanaw matapos ang ilang buwan dahil sa mahina nitong puso. Hindi ko naman yata hahayaan, Mr. President, na may maging batas na kikitin lamang sa mga buhay na walang kalaban-laban. Anong karapatan natin na isa batas ang pagdidistribute ng abortifacient pills at IUDs na ito para lang sa sinasabing reproductive health? Ito ba ang nakikita na lang nilang sagot o solusyon? Nilinaw naman ni Senador Pia Cayetano na sponsor ng RH Bill na walang ebidensyang direktang nag-uugnay sa paggamit ng contraceptives at sa mga sakit ng bata. There is no evidence that shows that link. There may be side effects and these are clearly seen in the literature that comes with any kind of medication. Giit ni Cayetano, kailangan ipasa ang panukala para matulungan ang mga magulang sa pagpaplano ng pamilya at masolusyonan ang problema ng mga ina sa pagbubuntis. Matatag pa rin ang posisyon ng simbahan kontra sa RH Bill. Sa misang pinangunahan ni CBCP President Archbishop Jose Palma sa St. Peter's Parish kagabi, sama-sama nilang ipinagdasal na matigil ang pag-usad ng kontrobersyal na panukalang batas sa Kongreso. Imbes na gumastos ng bilyong piso para sa contraceptives, ayon sa simbahan, mas dapat daw tutukan ng gobyerno ang pamamahagi ng gamot para sa mga nakamamatay na sakit, gaya ng cancer, tuberculosis, dengue at iba pang karamdaman. Pinulaan din ng simbahan ang umano'y panghihimasok ni Pangulong Noynoy Aquino sa isinusulong na RH Bill nang pulungin daw nito ang mga mambabatas bago ang botohan ng Lunes sa plenaryo. We question the surrender of legislative discretion to an intrusive president. Nanindigan naman ang palasyo, hindi panghihimasok ang ginawa ni Pinoy. We would not think that it's intrusive primarily because you have to understand that while they're separate branches of government, a certain level of cooperation is required. Kaya nga po may ledak. Iginit din ni Health Secretary Enrique Ona ang pangangailangan na maisabatas ang RH Bill, lalo't nananatiling mataas ang maternal mortality rate sa bansa. Tama ho yun sa maternal mortality. Pag hindi ho natin, sa HIV/AIDS, pag hindi ho natin ayusin na gusto. That is why we are proposing certain strategies. Julio Segovia, nakatutok, 24 Oras.